Dahil sa biglaan na paghawak ng lalaki na maskulado kay Yin ay masyadong nainisihin na kanyang sinigawan ang maskulado na lalaki, kasabay nito ay binigyan niya ng suntok ang lalaki sa kanyang mukha, dahil sa suntok na yun ay makikita ang ilong ng maskulado na lalaki na tumulo ang dugo nito. At ito ay parabang nagalit sa biglaan na pagsuntok sa kanya. Inis pa na tinanong ni Yin ang maskulado na lalaki na kung sino raw ba ito, bakit naglakas siya ng loob na sumilip sa kanyang likod. Ngunit hindi lang naman tumugon sa kanya ang maskulado na lalaki sa kanyang katanungan, bagkus masaya lang ito na kanyang dinilaan ang tumulo na dugo galing sa kanyang ilong. At agad niyang hinanda ang kanyang kamao upang kanyang suntukin si Yin, sambit pa niya kay Yin na masyado raw siyang interesante. Nang tumama na ang suntok ng lalaki sa mukha ni Yin ay makikita si Yin na hindi man lang niya naiwasan ang ibinigay na suntok sa kanya nitong maskulado na lalaki. Dahil sa suntok na yun ay makikita si Yin na out of balance. Pasigaw pa na sabi ni Yin sa lalaki na huwag raw itong maglakas ng loob na lumapit sa kanya, pero kanya namang iniisip na itong lalaki raw na ito ay mas malakas pa kumpara sa kanya. Binigyan pa ng babala ni Yin ang lalaki na kung humakbang pa raw ito ng isang beses ay hindi siya magdadalawang isip na kanyang wasakin itong lalagyan nitong swamp frog, na agad naman itong pinasangayunan ng maskulado na lalaki. Tinanong pa niya kay Yin na kung ano raw ba ang kanyang gusto. Nagtataka naman si Yin kung ano ang ibig sabihin nitong maskulado na lalaki. Kasabay nito ay kanyang tinawag ang pansin ng kanyang kasama na babae na ilabas raw niya ang waist bag upang dito nila ilalagay ang swamp frog. Dali-dali din naman na ipinalabas ng babae ang bag, upang kanya na itong mabigay kay Yin, at hinagis na nga niya ang bag papunta kay Yin, na madali lang din naman ito na nasalo ni Yin. Sinaad pa ni Yin sa maskulado na lalaki na inilagay raw niya ito dito sa waist bag para sa kanilang pustahan ng dugo. Kung sisirain daw niya ang kanilang kasunduan dahil sa pilitan niya itong kunin ay kusang sisirain nitong waist bag ang swamp frog. Sa ngayon ay wala na sa kanyang mga kamay ang swamp frog, maaari na nilang simulan ang mga tuntunin dito sa lupain ng Haring Diyos. Sinabi din niya sa maskulado na lalaki na kinakailangan na maging patas din ito sa kanila. Ano ba ang kanyang masasabi sa kanyang mga minungkahi sa kanya? Tinanong lang naman siya ng maskulado na lalaki kung ano raw ba ang kanyang ibig sabihin. Sagot naman sa kanya ni Yin na ang kanya raw pinusta dito ay ang swamp frog. Kinakailangan mayroon din itong pangpusta na maaaring nagkakahalaga din katulad ng swamp frog. Agad din naman na itinaas ng lalaki ang kanyang isang kamay na kanyang ipinakita ang kanyang suot na singsing. Sinaad pa niya kay Yin na kung sa tingin raw ba niya na ang swamp frog ay matatapatan ng halaga ng kanyang pagmamay-ari. Kasabay nito ay kanyang ipinakita kay Yin ang kanyang crystal card na naglalaman ng 10,000 na gold coins. Ngiting sabi pa niya na paano na lang kaya na itong kanyang gold coins ang kanyang pangpusta sa kanilang kasunduan. Nang nakita ni Yin ang 10,000 na gold coins ay napatingala na lang siya sa kalangitan na hindi makapaniwala sa ipinalabas na pangpusta nitong maskulado na lalaki. Sobra-sobra na daw itong 10,000 na gold coins para sa isang swamp frog. Maging ang babae ay kumikinang ang kanyang mga mata nang nakita niya ang 10,000 na gold coins, dahil kapag nagawa daw nilang manalo dito ay magiging mayaman na sila. Nakangiti naman na sinaad sa kanya ni Yin na ang araw daw nila ngayon ay ang araw ng kanilang swerte. Kampante lang naman silang sinabihan ng maskulado na lalaki na kung sa tingin raw ba nila na mananalo sila laban sa kanya. Bahagya naman na nainisihin sa pinagsasabi sa kanya ng lalaki na kanya itong sinigawan na titingnan raw nila kung ano ang resulta ng kanilang laban. At wala na nga na sinayang na oras si Yin dahil agad itong umatake sa maskulado na lalaki gamit ang kanyang malakas na sipa. Ngunit nakangiti lang naman ang maskulado na lalaki na kanyang tinawanan si Yin dahil madali lang niya na sinalag ang ginawang atake sa kanya. Sambit pa niya kay Yin na mayroong mukhang hindi mapaliwanag kung masaya ba ito o nagagalit, na ang atake raw na ito ay masyadong mahina, subukan pa raw niya ang isang atake na mas malakas pa dito. Samantalang makikita naman si Yin na masyadong pinapawisan dahil baliwala lang sa maskulado ang kanyang ginawang atake. Dahil doon ay agad na nga naghanda si Yin ng isa pang malakas na sipa upang kanyang patamaan ang maskulado na lalaki, pero mahahalata lang naman itong maskulado na lalaki na hindi man lang gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Sa atake na ito ni Yin ay buong-buo ito na tumama sa ulo ng maskulado na lalaki dahil hindi niya ito naiwasan. Seryoso pa na sinabi nitong lalaki kay Yin na ang kanya raw ginawang atake ngayon ay hindi na masama. Sa pangyayari na ito ay mas lalong naguguluhan si Yin na masyadong pinapawisan na hindi na niya alam kung ano ang kanyang dapat na sabihin. At nagsaad sa kanya ang maskulado na lalaki na itong kanyang mga atake daw sa kanya ngayon ay kulang sa katumpakan. Sa sinabi na yun lang lalaki ay hindi mapigilan ni Yin na mapatawa dahil paano raw ba naging kulang sa katumpakan ang kanyang atake, na buong-buo naman itong tumama sa kanya. Tawang sabi pa niya sa lalaki na tingnan raw niya ang kanyang sarili. Siya raw ay nagdurugo. Hindi ba siya nagsasawa na tanggapin ang kanyang mga atake?
Sa pang-iinis ni Yin sa maskulado na lalaki ay ipinikit na lang ng lalaki ang kanyang mga mata na kanyang sinabihan si Yin na kung ganoon raw ba, tingnan na lang daw nila ngayon kung ano ang mangyayari. Matapos sabihin yun ng maskulado na lalaki ay nagulat si Yin sa kanyang nakita, dahil pala bigla na lang lumitaw sa kanyang harapan nitong maskulado na lalaki at agaran siya nitong binigyan ng malakas na siko sa kanyang likod. Sa atake na yun ay nanlaki na lang ang mga mata ni Yin na masyadong nainis, na kanyang iniisip na masyado raw mabilis itong tao na ito. Kasabay nito ay agaran din naman nag-counter-attack ng suntok si Yin sa maskulado na lalaki, ngunit madali lang naman itong naiwasan nitong maskulado na lalaki. Hindi lang doon dahil muli na naman nagbigay ng suntok si Yin sa lalaki pero katulad pa rin ng nauna ay madali lang din niya itong naiwasan, matapos ang atake na yun ay ang maskulado na lalaki na naman ang naghahanda ng pag-atake kay Yin gamit ang kanyang tuhod, na matagumay naman itong tumama sa tagiliran ni Yin na halos humiwalay na ang kanyang katawan sa lakas ng atake na ito. At napasigaw na lang siya na hindi na niya alam kung ano ang kanyang dapat na gawin, pero hindi lang doon dahil muli na naman naghanda ang maskulado na lalaki ng kanyang suntok upang kanyang suntukin ang pagmumukha ni Yin, dahil dito ay buong-buo na tinanggap ni Yin ang malakas na suntok ng maskulado na lalaki. Sa suntok na yun ay natigilan si Yin sa kanyang kinatatayuan habang kanyang pinagmamasdan itong kanyang nakalaban. Sambit pa niya sa maskulado na lalaki na totoo raw na kanina ay kanya lang siyang minamaliit, hindi raw niya inaasahan na ganito pala siya kalakas. Tinawanan lang naman siya nitong lalaki dahil sa ganoon lang daw niya na atake ay nagkaroon na siya ng mga bali sa kanyang katawan, siya raw ay walang kwenta. Sa sinabi na yun ng lalaki ay napamura na lang si Yin na kanyang tinanong ang lalaki na kung ano raw ba talaga ang kanyang gustong mangyari, kasabay nito ay kanyang sinigawan ang kanyang kasama na babae dahil magmadali na daw ito, kanya na raw siyang pagalingin, na agad naman na pinasangayunan ng kanyang kasama na babae. Sinaad pa sa kanya ng babae na upang pagalingin daw niya siya sa kanyang mga sugat ay gagamitin niya ang kanyang magic, pero mahahalata naman sa ikinilos ng babae na masyado itong natakot sa kanilang kasalukuyan na sitwasyon ngayon, nang itinaas na ng babae ang kanyang staff ay aksidente niya itong nabitawan. Sinabi pa niya kay Yin habang takot na ang kanya raw mga kamay ay nanginginig kaya kanyang nabitawan ang kanyang staff. Sa paliwanag ng babae ay nagpintig sa galit sa kanya si Yin, na kanya itong sinigawan na sa ganito ba naman na sitwasyon ay hindi pa rin niya siya maaasahan, siya raw ba ay kasabwat ng kanilang kalaban. Ngunit napatigil naman sa pagsalita si Yin dahil mabilis na sumugod sa kanya ang maskulado na lalaki, sinaad pa niya kay Yin na huwag raw itong magambala sa ibang mga bagay, nang paglingon niya ay natulala na lang siya sa kanyang nakita, dahil pala dumampi na sa kanyang mukha ang atake sa kanya ng maskulado na lalaki at ito ay nagdulot ng kanyang pagkatilapon. Ngiting sabi pa sa kanya ng maskulado na lalaki na gusto raw ba niyang pagalingin siya ng kanyang kasama, maaari naman niyang puntahan ang kanyang kasama dahil hindi naman siya nananakit ng mga babae. Pero makikita lang naman si Yin na kanyang iniinda ang kanyang tinamo na pinsala, kasabay nito ay muli na naman siyang tumayo, at dali-dali siyang tumalon upang kanyang salakayin ang maskulado na lalaki na hinihintay ang kanyang gagawin na pag-atake. Pero katulad pa rin ng dati ay madali lang nasalag ng maskulado na lalaki ang kanyang ginawang atake. Maging ang kanyang suntok ay madali lang din naharang ng lalaki ng isa lang niya na kamay. Natatawa na lang sa kanya ang maskulado na lalaki dahil ni isa raw sa kanyang mga suntok ay walang tumama sa kanya. Maging ang malakas na sipa ni Yin ay naharangan din ng maskulado na lalaki gamit ang kanyang tuhod. Samantalang makikita naman ng babae na pinipilit niya ang kanyang sarili na kanyang lakasan ang kanyang loob, na kanyang pinapanalangin sa kanilang God rank na sana bigyan siya ng lakas upang kanyang gamutin ang kanyang kasama. Kasabay nito ay kanya na nga na itinaas ang kanyang staff upang kanya nang pakawalan ang kanyang healing spell papunta sa kanyang kasama, habang makikita naman si Yin na kanyang sinisigaw sa babae na makakaya raw niyang pakawalan ang kanyang healing magic upang magamot ang kanyang mga sugat. Dahil doon ay tuluyan na nga na pinakawalan ng babae ang kanyang healing magic papunta sa kanyang kasama. Nang nakita ito ng maskulado na lalaki ay masyado siyang nagulat na hindi maalis ang kanyang tingin sa babae. Dahil pala imbis na si Yin ang gumaling ang mga sugat ay ang kanyang katawan mismo ang pinagaling ng babae, nang nakita ito ni Yin ay halos naging bato ang kanyang buong katawan na hindi makapaniwala sa ginawa ng kanyang kasama na babae, sabay nagsalita ang maskulado na lalaki kay Yin na masyado raw silang mabait, dahil nagawa pa daw nilang pagalingin ang kanilang kalaban, ngayon lang raw siya nakatagpo ng ganitong kalaban. Habang makikita pa rin si Yin na masyadong natulala na hindi nakapagsalita kung ano na raw ba itong mga nangyari. Sabay lumingon siya sa kinatatayuan ng kanyang kasama na babae na humihingi ng patawad sa kanya, at natulala pa rin ito na kanyang ipinaliwanag kay Yin na hindi raw niya makontrol ang kanyang magic sa ganoon kalayo.
Sa paliwanag ng babae ay napabulwak na lang siya ng dugo na tuluyang naging bato ang kanyang buong katawan, na kanyang sinisigaw na kung bakit pa daw siya nakipag-team up sa ganito kawalang kwentang kasama. Samantalang ang maskulado naman na lalaki ay naghahanda na upang kanyang sugurin ang sugatan na si Yin, habang si Yin naman ay kanyang hinahanda ang kanyang sarili sa papasugod sa kanya na maskulado na lalaki, at kanya na lang iniisip na mayroong seryosong mukha na paano daw siya mananalo nitong kanyang kalaban dahil masyado nang malayo ang agwat ng kanilang lakas. Sa kabilang banda, dito ipinakita sa eksena ang gubat na punong-puno ng mga malalaking mga kabute sa gilid ng isang maliit na ilog. Makikita din dito ang isang green frog na tumuntong sa lupa, ngunit tumilaok na lang ito na parabang isang manok dahil hinuli ito ng kamay ng ating bida. Habang ito ay tinitingnan ng ating bida kung itong green frog ba na ito ang kanilang hinahanap ay kanyang napagtanto na ito raw pala ay isang ordinaryong green frog. Pinaliwanag pa sa kanya ni Chenzo na ang hinahanap daw nila na swamp frog ay magkahintulad lang ang kanyang laki sa ordinaryong green frog, dagdag pa niya na ang kaibahan lang raw nitong dalawa ay ang gilid sa kanilang mata. Sabay ipinakita ni Chenzo ang larawan ng swamp frog na kanilang hinahanap dahil itong swamp frog raw na nasa larawan ay parang mayroong pakpak sa gilid ng kanyang mga mata. Nang nakita ni Kyulin ang nasa larawan ay tiningnan din niya ang kanyang nahuli ay dito niya nakita na talagang malaki raw pala ang pagkakaiba nitong dalawa. Kasabay nito ay muli niyang pinakawalan sa tubig ang kanyang nahuli na kanyang sinaad kay Chenzo na maghanap pa raw sila sa ibang lugar at baka kanilang mahanap ang swamp frog. Habang masaya na naglalakad si Kyulin ay sinabihan siya ni Chenzo na doon daw sila maghanap sa hindi inaasahang dulo ng labasan ng mga palaka, sabay itinuro ni Chenzo kung saan ang lugar na kanyang tinutukoy, dahil magmadali na raw silang dalawa at baka doon pa nila mahanap ang kanilang swerte. Ngunit napatigil na lang silang dalawa sa kanilang paglalakad dahil mayroon silang nakita sa kanilang harapan na kanilang ikinagugulat. Dahil pala sumambulat sa kanilang harapan ang paglalaban ng dalawa na halos hindi na makita ang kanilang mga imahe sa sobrang bilis nitong dalawa. Dito ay makikita na kahit masyadong dehado si Yin ay pilit pa rin niyang nilabanan ang lakas nitong maskulado na lalaki sa palakasan ng mga tuhod at maging sa palakasan ng mga braso, sumisigaw na lang si Yin dahil kanya nang binuhos ang kanyang buong lakas sa kanyang pinakawalan na hindi mabilang na mga suntok sa maskulado na lalaki. Samantalang ang maskulado na lalaki naman ay natatawa na lang sa kanyang kalaban dahil kahit ilang beses pa raw niya siyang bigyan ng mga suntok ay hindi pa rin daw ito sapat para sa kanya. Makikita na nga ang dalawa na parehas sila na nagpakawalan ng hindi mabilang na mga suntok na parabang wala na itong katapusan, samantalang si Kyulin naman ay namangha sa kanyang nakitang laban, at nagsaad sa kanya si Chenzo na itong maskulado raw na lalaki ang kanilang nakita noong kumuha sila ng task. Sa gitna ng laban ng dalawa ay makikita si Yin na tinamaan ng malakas na suntok ng maskulado na lalaki. Kahit nahihirapan ay pinipilit pa rin niya ang kanyang sarili na hindi bumagsak sa kanilang laban. Pero sa hindi niya inaasahan dahil mabilis na inapakan ng maskulado na lalaki ang kanyang isang paa. Sa pangyayari na ito ay makikita si Yin na wala sa kanyang tamang balanse upang makipaglaban sa maskulado na lalaki, natatawa na lang itong maskulado na lalaki na kanyang tinawag ang pansin nitong kanyang kalaban, dahil pala buong-buo niyang tinanggap ang malakas na sipa nitong maskulado na lalaki, kasabay nito ay kanyang ibinagsak sa lupa si Yin na masyadong iniinda ang kanyang natanggap na malakas na sipa sa kanyang katawan. Nang bumagsak na siya sa lupa ay wala na siyang nagawa kung hindi napasigaw na lang sa sobrang sakit ng kanyang tinamo na pinsala, pero hindi pa rin tumigil itong maskulado na lalaki dahil nakangiti pa ito na naghahanda ng suntok upang kanyang patamaan ang walang kalaban-laban na si Yin. Dahil doon ay walang tigil na binigyan ng mabilis na suntok ang buong katawan nitong si Yin upang matapos na ang kanilang laban. Dahil sa mga pangyayari ay hindi na makatiis si Chenzo na kanyang sinigawan ang maskulado na lalaki na itigil na raw niya ang kanyang ginagawa sa taong hindi na makalaban, natatawa na lang si Kyulin habang kanyang tinitingnan si Chenzo dahil katulad pa rin daw ito ng dati. Kahit na pinipigilan na ni Chenzo ang maskulado na lalaki ay tinawanan lang siya nito na halatang hindi pa siya nasiyahan sa kanyang ginagawa. Dahil doon ay muli na naman niyang binigyan ng malakas na suntok ang sikmura ni Yin ng napakalakas, dahil sa suntok na yun ay nagkaroon ng malaking pagsabog sa kanilang buong paligid, nang dahil sa lakas ng pagsabog ay napapikit na lang si Chenzo sa kanyang mga mata habang si Kyulin ay nagulat sa lakas nitong maskulado na lalaki. Nang hamupa na ang maraming usok dulot ng pagsabog ay makikita ang maskulado na lalaki na seryoso na nakatayo sa kanilang harapan. Sinaad pa niya kay Yin na bumulagta na sa lupa na kung kanina pa raw niya ibinigay sa kanya ang swamp frog ay hindi niya sasapitin itong nangyari sa kanya ngayon. Dagdag pa niya habang kanya nang kinuha ang swamp frog sa loob ng bag ni Yin,
na naglakas pa raw ito ng loob na gumawa ng kasunduan sa kanya sa pamamagitan ng batas dito sa lupain ng Haring Diyos pero sa bandang huli siya pa rin ang natalo. Makalipas ang ilang sandali ay nasa kamay na nga ng maskulado na lalaki ang swamp frog, nang nakita niya ito ay mas lalong natuwa ang maskulado na lalaki na kanyang sinaad kay Yin na siya raw ay nagdusa ng 2 pagkatalo galing sa kanya. Nang nakita ni Chenzo na ang nasa kamay pala ng maskulado na lalaki ay ang swamp frog ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili na mapasigaw na yun raw ang swamp frog na kanilang hinahanap. Nang narinig ng maskulado na lalaki na hinahanap din pala nitong 2 ito ang swamp frog ay naging seryoso ang kanyang tingin sa kanila. Sa pagtingin ng seryoso sa kanila ng maskulado na lalaki ay nakaramdam si Chenzo ng takot, samantalang si Kyulin ay tahimik lang na kanyang tinitingnan ang maskulado na lalaki. Nakangiti pa na sinaad sa kanila ng maskulado na lalaki na kung tama raw ba ang kanyang narinig kanina na interesado din sila nitong kanyang pagmamay-ari. Kasabay nito ay tuluyan na nga na inilagay ng lalaki ang swamp frog sa loob ng kanyang singsing, nang nasa loob na ng singsing ang swamp frog ay nagsaad sa kanila ang maskulado na lalaki na kung gusto raw ba nila itong kunin sa kanya. Sinabi lang naman sa kanya ni Chenzo na paano raw nila kukunin ang swamp frog dahil ito ay tuluyan na naglalaho, paano naman nila makukuha sa kanya ang swamp frog. Sinabi lang naman ni Kyulin kay Miss Chenzo na hindi raw naglaho ang swamp frog. Dahil sa katunayan inilagay lang ng lalaki ang swamp frog sa loob ng kanyang singsing, sinabi pa ng lalaki sa ating bida na hindi raw niya inaasahan na marami din pala siyang nalalaman, paliwanag pa sa kanila ng lalaki habang kanyang tinuturo ang singsing na ito raw ay ang tinatawag na ang interspatial ring, na nakabond sa kanya sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Sa pamamagitan nitong kanyang singsing ay hindi nila makukuha sa kanya ng sapilitan itong swamp frog. Maliban na lang kung mayroon silang isang bagay na kahintulad din ng halaga nitong swamp frog, ay maaari nilang pag-usapan sa pamamagitan ng kanilang pustahan. Mayabang pa na sinaad sa kanila nitong maskulado na lalaki na makukuha lang daw nila sa kanya itong swamp frog kung kanila siyang matatalo. Wala naman tugon sa kanya si Kyulin, habang sinabihan naman ni Chenzo ang ating bida na pabayaan na lang nilang dalawa ang swamp frog dahil natitiyak niya na talagang wala siyang kalaban-laban sa maskulado na lalaki. Hindi naman pumayag si Kyulin sa minungkahi ni Chenzo dahil kanya raw lalabanan ang maskulado na lalaki dahil kinakailangan nilang kunin sa maskulado na lalaki ang swamp frog na nasa kanyang singsing kung kaya gagawin niya ang kanyang makakaya upang matalo niya siya. Ipinaliwanag pa ni Kyulin kay Chenzo na kapag sila raw ay sumuko sa kanilang kinuha na misyon ay ang kanilang guild ay magkakaroon ng hindi magandang record na kawalang kakayahan na kumuha ng mga mahihirap na misyon. Kapag gusto ng isang guild na makaalis sa newbie area ay kinakailangan na kanilang mapagtagumpayan ang kanilang mga misyon para makapag-advance sa paglalakbay, kung kaya ang bawat misyon na kanilang kukunin ay dapat nilang mapagtagumpayan. Nag-alala naman na sinaad ni Chenzo sa ating bida na hindi raw niya siya dapat pabayaan na lang na manganganib ang kanyang buhay para lang mapagtagumpayan ang kanilang misyon, at isa pa wala naman silang pagmamay-ari na nagkakahalaga ng katulad ng swamp frog. Sinaad lang naman sa kanya ni Kyulin na paano raw ba niya nasabi na siya ay nanganganib kung hindi pa naman niya nasusubukan. Matapos doon ay ipinakita ni Kyulin ang core na kanyang nakuha noong nakaraan, nang nakita ito ni Chenzo ay masyado siyang nagulat dahil ito raw ay isang core.